Ang ibang tao ay nag-iisip na ang mundo ay magtatapos sa isang digmaan, na tao ang sisira sa kanyang sarili at sa lahat ng buhay sa lupa. Ang ilan naman ay iniisip na ang populasyon ilalago sa lugar kung saan hindi na kayang suportahan ng pagkain ang napakaraming tao at magkakaroon ng tagutom. Nag-aalala naman ang iba na balang araw ay may tatamang kometa sa mundo at masisira ito. Pero alam niyo po ba noong unang panahon ay hinulaan ng Biblia kung paano matatapos ang mundo? Kaibigan, ang mabuting balita, ang lahi ng tao ay hindi mamamatay sa digmaan o sa pagkagutom o kahit sa pagbabanggaan ng anumang bagay sa kalawakan. Sa halip, sinabi ng Biblia, ang mundo ay magtatapos sa matagumpay na pagbabalik ni Jesucristo dito sa lupa. Babalik siya sa mundong iniwan niya, halos 1,000 taon na ang nakaraan, at siya ay babalik sa katapusan ng panahon tulad ng alam natin at ihahatid tayo sa walang hanggan. Mga kaibigan, ang Haring si Jesus ay malapit nang dumating at walang duda na ang mga suliranin sa mundong ito ay hindi na kayang lutasin ng sinuman, na si Kristo at ang Ama lamang ang may kakayahang lumutas sa problema sa mundo. Kung masusumpungan mo sa iyong buhay ang kawalang pag-asa, kayo'y tumingin sa itaas at alalahanin ang mapalad na pag-asa ng ikalawang pagbabalik ni Kristo dito sa lupa at ang lahat ng bagay ay maisasaayos. Ayon sa Juan 14:1-3, ang magandang pangako ni Jesus bago siya ipako sa krus at umakyat sa langit. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Sa loob ng mga siglong nagdaan, kapag ang kabiguan, kahirapan, o kamatayan ang dumating sa mga tagasunod ni Kristo, ang pag-asang ito ng pangako ng kanyang pagbabalik ang nagbibigay sa kanila ng lakas at tapang na manatili. Ang mga tagasunod ni Kristo ay palaging nakatingin sa katuparan ng kanyang pangako. Kaibigan, ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad ay para rin sa atin. Si Jesus ay darating. Nang tanungin si Jesus ng kanyang mga alagad kung ano ang palatandaan ng kanyang pagbabalik at kung kailan matatapos ang mundo, ay ibinigay niya ang detalye ng mga pangyayari bago siya bumalik. Mateo 24:4-5. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Sa talatang 24 ay hinimay ni Kristo ang isyong ito. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang. Kapag hindi natin alam ang pagkakaiba kung paano makilala ang huwad o peke, maaaring maloko tayo ng mga impostor. Mayroon lang isang ligtas na gabay upang matiyak kung ito ay huwad o totoo, ang Biblia. Ating pag-aralan ang ilan sa mga tanda o katangian ng ikalawang pagbabalik ni Kristo upang hindi tayo madaya. Ang ikalawang pagparito ni Kristo, isang nakikitang pangyayari, ayon sa Mateo 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Apokalipsis 1:7. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Ayon sa Lucas 21:27. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Si Jesus ay hindi babalik ng mag-isa. Ayon sa Mateo 25:31, sabi ni Jesus, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Si Jesus ay sasamahan ng lahat ng banal na anghel. Punong-puno ang langit ng kaluwalhatiang hindi mailarawan. Isang naririnig na pangyayari, ayon sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi lang makikita kundi maririnig pa ng bawat isa. Mailalarawan niyo ba ang kasiyahan kapag ang libingan ay nabuksan at ang mga pamilya ay magkakasama-sama? Nakita niyo kung paanong imposible kay Satanas na gayahin ang totoong pagbabalik ni Kristo. Ang mga matuwid na buhay ay aagawin pa itaas upang salubungin si Jesus. Mayroon pang mabuting balita.
Pansinin kung ano ang mangyayari sa mga banal na nabubuhay pagdating ni Kristo. Ayon sa unang Tesalonika 4:17. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang mga tapat na tagasunod ni Jesus at ang mga binuhay na patay ay tatagpuin ng Panginoon sa hangin. Anong sayang pagsasama-sama ng mga pamilya? Babaguhin ang lahat ng mga ligtas. Unang Korinto 15:51-53. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog. At ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Bibigyan ng Diyos ang bawat tagasunod ni Jesus ng kaloob, pag-ibig, walang hanggang buhay. Filipos 3:20-21. Hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ito ang ating pag-asa sa hinaharap, ang mabuhay na kasama si Jesus magpakailanman. Halina sa walang hanggan, pumasok tayo sa kahariang inihanda para sa atin. Sa Mateo 25:34. Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan.